sa ating mga tagapakinig. Ako nga pala si DJ Hara at andito na ang inyong paboritong programa sa Hapong Magdamag, radyo drama ang inyong kasama. Ngayong hapon ay ating tutunghayan at pakikinggan ang kwento ng magkasawang si Kulas at si Ling na paniguradong ating kapupulutan ng magandang aral. Ngayon, ating subaybayan ang dramang pinamugatang Sa Pula at Sa Puti. Kumusta ka ngayong umaga, Siling? Mabuti naman, Kulas. Salamat na naalala mo kung kamustahin. Si Siling naman? Bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkadilat ng mata mo sa umaga, wala ka nang inisip pamustahin at himasin, kundi ang iyong tinali. Tila mahal mo ang tinali mo kaysa sa akin. Ano ka ba naman, Siling? Wala nang mas mahal pa sa akin sa buhay na ito, kundi ang aking asawa. Siya nga ba? Ngunit kung nakikita kong hinihimas mo ang iyong tinali, ibig ko na kung minsan mainggit at magselos. Ngunit, Siling, alam mo namang kaya ko lamang inaalagaan mabuti ang mga tinaling ito ay para din sa atin. Sila ang magdadala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Gaya ng karaniwang nangyayari? Huwag mo sanang ungkatin ang nakaraan. Oo, ako nga'y napagtalo ng mga nakaraang araw. Sapagkat noon ay hindi pa ako bihasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngayon ay marami na akong nalalamang mga bagong sistema. At noong nakaraang linggo, noong matalong iyong talisain, hindi mo pa ba alam ang mga bagong sistema? Yun ay disgrasya lamang. Siling, makinig ka. Alam mo, gabi ay nanaginip ako. Naginipan ko'y ako'y hinahabol ng isang kalabaw na puti. Kalabaw na puti, Siling. Ano kung puti? Ang pilak ay puti. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ay pilak. At ako'y hinahabol. Hinahabol ako ng pilak. Pilak na kwarta. Ngunit, ngayon ay wala ng kwartang pilak. Mayroon pa. Nakabaon lang. Kaya walang duda, Siling. Bigyan mo lamang ako ng 5 piso ngayon. Ay walang salang magkakakwarta tayo. Ngunit, Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip mong iyan? Nung isang buwan na naginip ka ng ahas na numero 8, ang pinta kasi noon ay nasyon sa 8 ng Pebrero at sabi mo'y kwarta na, ngunit natalo ka ng 6 na piso. Oo nga. Ngunit ang batay ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan kong mabuti ang kaliskis at ang tainga ng manok na ito. Ito'y walang pagkatalo, Siling. Pinapangako ko sa iyo, walang sala tayo ay mananalo. Kulas, natatandaan mo bang ganyan na ganyan din ang sinabi mo sa akin noong isang linggo tungkol sa manok mong talisain? At anong ang nangyari? Nagkaulam tayo ng pakang na manok? Sinabi ko nang iyon ay disgrasya. Maririnig uli ang sigawan sa salon. Maiinip si Kulas. Sige na, Siling. Ito na lamang. Pag natalo pa ang manok na ito, hindi na ako magsasabo. Totoong totoo? Totoo, sige na. Madali ka. At nagsusultada na. Sige na, may katrato ako sa susunod na sultada. Pag hindi ako dumatay, ay kahiya-hiya. Titingnan ni Siling ang pagkakabalisa ni Kulas at naisip na walang saysay ang pakikipagtalo pa. Iiling-iling na dudukot ng salapi sa kanyang bulsa. O bueno, kung sa bagay, ay tatago lamang ako ng pera. O heto, huwag mo sana akong sisihin kung maubos ang kaunting pinagbilhan ng ating palay. Huwag kang mag-alala, Siling. Ito'y kwarta na. Siguradong sigurado. Bueno, diyan ka muna. Magmamadaling lalabas si Kulas, ngunit masasalubong si Sioning sa may pintuan. Kulas, kamusta ka? Kamusta? Sioning, didispensahin mo ako. Ako lang ang nagmamadali. Nandiyan si Siling. Ito, si Sioning. Buena, diyan ka na. Celine, ano ba nangyari sa iyong asawa? Tila pupunta sa sunog. Ay, Shuning, masahol pa sa sunog ng pupuntahan. Pupunta na naman sa sabungan. Celine,
Talaga bang? Sandali lang ha, Suning. Teban! Teban! Ano po yon, Aling Siling? Oh, heto, Teban. 5 piso. Nagpunta na naman ang amo mo sa sabungan. Madali, iposta mo ito. Madali ka at baka mahuli. Nagmamadaling itinulak ni Celine sa labas si Teban at nagpatuloy na kausapin si Suning. Ipusta ang 5 piso? Ano ba to, Celine? Ikaw man ba'y naging sabungera na rin? Si Suning naman? Hindi ako sabongera. Ngunit sa tuwing magsasabong si Kulas ay pumupusta na rin ako. Ah, hindi ka sabungera. Ngunit pumupusta ka lamang sa sabong. Hoy, Celine, ano ba pinagsasabi mo? Oh, buenas, Suning. Maupo ka at ipapaliwanag ko sa iyo. Ngunit huwag mo namang ipapaalam kanina man. Oo, wag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Suning, ako'y pumupusta sa sabong upang huwag kaming matalo. Ah, pumupusta ka sa sabong upang wag kayong matalo. Celine, pinaglalaroan mo yata ako eh. Hindi. Alam mo marami kaming nawawalang kwarta sa kakasabong ni Kulas. Nag-aalala akong darating ang araw na magdidildil na lamang kami ng asin. Pinilit kong siya'y pigilan, ngunit madalas kaming magkagalit. Upang huwag kami magkagalit at huwag maubos ang aming kwarta, ay umisip ako ng paraan. May 1 buwan na ngayon na tuwing pupusta si Kulas sa kanyang manok ay pinupupusta ko si Teban sa sabungan upang pumusta sa manok na kalaban. Si Suning na may kahinaan din ng ulo. Sa anong dahilan? First, kung matatalo ang manok ni Kulas, ay nananalo ako. At kung ako na may matatalo, ay nananalo si Kulas. Kaya't anuman ang mangyari ay hindi mababawasan ang aming kwarta. Ah, siya nga. Siya nga pala naman. Hayan, nagsusultada na marahil. Naku, sumasakit ang ulo ko sa sigawang iyan. Ikaw kasi, sukat ka bang pumili ng bahay sa tapat ng sabungan? Ano bang akong pumili ng bahay na ito? Ang gusto kong bahay ay sa tabi ng simbahan, ngunit ang gusto ni Kulas ay sa tabi ng sabungan. Ay, siya nga pala, Celine. Naparito ako upang ibalita sa'yo na dumating na ang rasyon ng sabon sa tindahan ni Aling Kikay. Baka tayo maubusan. Hindi syempre, ipagtitira tayo ni Aling Kikay. Sayang naman ang pagkakumari namin. At pumasok si Teban na may hawak ng 2 ninimahin. Oh, heto na nga si Teban. Tumatakbo. Nanalo tayo, Aling Siling! Nanalo tayo! Mabuti, Teban. Oh, magpunta ka sa kusina. Baka dumating na si Kulas. Ay, mahalaga ang ating ginagawa. Oh, bueno, lumakad na tayo, Celine. Kukunin ni Siling ang tapis niyang nakasampay sa isang silya at aalis na sila. Papasok naman si Kulas sa tila walang kasigla-sigla. Ano ba, Kulas? Tila, hindi ka inabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo nga banggitin iyan. Talagang ako'y malas, Siling. Uyay, disgrasya ka mang. Ang aking manok ay nananalo hanggang sa huling sandali. Talagang wala akong swerte. Iyan ang hirap sa sugal, Kulas. Walang pinaghahawakan kundi swerte. Talagang buwisit ang sabong. Sinusumpa ko na ang sabong. Ni ayaw ko nang makita ang anino ng sabungang iyan. Naway, magkatotoo na sana iyan, Kulas. Oo, Siling. Ipinapangako ko sa iyo. Hindi na ako magsasabong kailanman. Bueno, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lang kami kay Kumaring Kikay upang bumili ng sabon. Lumabas sina Siling at Suning. Sisindihan ang natitirang kalahati ng sigarilyo, hihit-hit at pagkatapos ay ihahagi sa sahig at papadyakan. Pupunta sa isang silya at uupong may kalumbayan. Hoy, Kulas! Kamusta ka na? Ay, Castor. Lagi na lang akong natatalo eh. Talagang ako'y malas. Akalain mo bang kanina'y natalo pa ako? Tingnan mo.
Noong nagsagupaan ng mga manok, ay lumundag agad ang manok ko at pinalo ng pailalim ang kalaban. Nagbuwelta pareho at naggirian na parang mga boksingero. Biglang sabay lumundag at nagsagupaan sa hangin. Palo di yan, palo din eh. Ay madalas tamaan ng kalaban ngunit namurtalan. Siya, sige ang batalya sa hangin at tumaas ang balahibo. Unang lumagapak ang kalaban, pati haya. Lumundag agad ang aking manok. Walang sugat at patayaw. Ngunit alam mo kung saan lumagapak? Oh, saan? Ay di sa tari ng kalaban. Talagang ayaw ko nang magsabong. Ay, siyay, bakit naman? Wala pa namang maraming natatalo sa iyo. Ay ano gang walang marami? Ay halos tutong na lang natitira sa aming natitipon. Ngunit, hindi tamang katwiran ang huwag ka na magsabong. Ano gang hindi tama? Sapagkat pag hindi ka na nagsabong, ay talagang patuluyan ng perdida ang kwartang natalo sa iyo. Samantalang kung ikaw ay magsasabong pang maaaring makabawi. Hindi, Castor. Lalo lang akong mababaon. Tama si Siling. Ang sugal ay swerte-swerte lamang. At masama ang aking swerte. Ano gang swerte-swerte? Yan ay hindi totoo. Tignan mo ako, Kulas. Ako'y hindi natatalo sa sabong. Mano nga lang, magtigil ka, Castor. Kung hindi sana nakikita na ang lahat ng manok mo ay laging nakabitin kong iuuwi. Ito namang si Kulas. Nabastos ka na nga pala sa huwego. Oo, natatalo nga ang aking manok. Ngunit nananalo ako sa pustahan. Ngunit paano iyan? Saan ito? Pumupusta ako. Hindi sa aking manok, kundi sa kalaban. Eh, kung magkataong manalo ang iyong manok. Naka, hindi maaaring manalo ang aking manok. Yan ay ginagawan ko ng paraan. Hoy, Castor, maano nga lang, huwag mo akong biruin. Masama ang ulo ko ngayon. Ano gang birong sinasabi mo? Ito ay totoo. At kung di lamang kita kaibigan, ay hindi ko nasasabihin sa iyo. Ngunit, Castor, paano mangyayari yan? Eh, siya talaga bang gusto mong malaman? Aba, oo, sige na. Oh, bueno, kunin mo ang isa sa iyong tinali at ipapaliwanag ko sa iyo. Kahit ba alin sa aking mga itinali? Oo, kahit alin. Sige, kunin mo. Lumabas si Kulas patungo sa kusina na may dalang tinali. Ito, Castor. Ngayon, kumuha ka ng isang karayom. Karayam? Oo, karayom. Yung pinapanahe. Pumunta si Kulas sa kahong kinalalagyan ng panahe ni Siling at kukuha ng isang karayom. Ito, ang karayam. Halika rito at bugmasid ka. Ang lahat ng manok ay may litid sa paa na kapag iyong dinuro ay hihina ang paa. Tignan mo. Ayan. Tingnan mo. Matuwid pang lumakad ang tinaling iyan. Walang sino man makahahalata sa ating ginawa. Ngunit mahina na ang paang ating dinuro. At ang manok na iyan ay hindi makakapapalo. Makatuwid, ay hindi na nga maaaring manalo ang manok na iyan. Siguradong matatalo. Ay natural! Ngayon, ang dapat na lamang gawin ay magpunta sa sabungan, ilaban ng manok na iyan at pumunta ng palihim sa kalaban. Siya nga pala, ay magaling na paraan. Nakakita mo na? Ang hirap sa iyo, hindi mo ginagamit ang ulo mo. Ngunit, Castor, hindi gaya ay pandaraya. Oo, pandaraya. Ngunit Diyos ko po, sino bang tao ang nagkakwarta sa sugal na hindi gumagamit ng daya? At bukod diyan ay marami ng kwartang natalo sa iyo. Ito'y gagawin mo lamang upang makabawi. Anong masama diyan? Siya nga. Castor, ay kung sa bagay, malaki na ang natatalo sa akin. At akala mo kaya sa mga pagkatalo mong iyan ay hindi ka dinaya? Kung sa bagay. Nakikita mo na, hindi ka mandaraya, Kulas. Gaganti ka lamang. Siya nga naman, may katuwiran ka. Ano pa ang inaantay mo? Tayo na. Castor, hintayin lang natin si Siling, ang aking asawa. Bakit? Ano ba ang kailangan? Alam mo na, ang aking asawa ay may hawak ng tupot ng bahay na ito. Nakaw, itong si Kulas. Talo na sa sabungan ay dehado pa sa bahay. Bueno, hintayin mo siya. Ngunit laki-lakihan mo ang iyong hihingin ha. At nang makaitok tayo ng malaki-laki. Oo, Castor. Oh, ano na naman?
malapit na sigurong dumating si Siling. Alam mong ayaw kong makita ka niya rito. Huwag ka sanang magagalit. Kung maaari lang umalis ka na. Oo, alis na ako. Mabuti nga at nang makahanap na ako ng kareto ng manok mo. Sumunod ka agad ha. Pagdating mo roon, malalaban agad iyan. Buenang, diyan ka na. Laki-lakihan mo lang ang tipak ha. Ano ba yan, Kulas? At akala ko ba'y sinusumpa mo na ang sabungan? Siling, ngayon na lamang. Walang salang tayo ay makakabawi. Naku, etong si Kulas, parang presyo ng asukal. Oras-oras ay nagabago. Siling, talagang ngayon na lamang. Pag natalo pa ako, ay patayin mo na ang lahat ng aking itinali. Pinapangako ko sa iyo. Ngunit, baka mapako na naman ang iyong mga pangako. Hindi Siling. Hayaan, si Shoning. Siya ang testigo. Siya nga naman si Ling. Bigyan mo na, ako ang testigo. O bueno, ngunit tandaan mo, ito na lamang ha. Oo, Siling. Itaga mo sa bato. Magkano ba ang kailangan mo? 20 piso lamang. 20 piso? Sus, Mariosep. Oo, Siling. 20 piso upang tayo ay makabawi. Sige na si Ling. Total, ito naman ay kauli-hulihan. O bueno, heto. Bibigyan ng 20 piso si Kulas. Kukunin ang salapi sa baon. Ay, salamat sa iyo, Siling. Ito'y kwarta na. Hindi ka magsisisi. Oh, bueno. Diyan na muna kayo. Ano? Teban! Teban! Teban, madali ka. Opo, Aling Siling. Oh, heto ang pera. Nasasabungan na naman ng iyong amo. Madali ka, Teban. Ipusta mo yan sa manok ng kalaban. 20 piso po ito ha. Oo, 2 piso. Sige, madali ka na. Ito po ba ito todo ko? Oo, todo. Opo, naku, malaking halaga ito. Ikaw naman, Shuning? Bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi bale. Total, wala naman kayo sa pagkatalo. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang ang kwarta ang aking pinagdaramdam. Ano pa? Ang iba pang masamang bunga ng bisyo, Shuning. Alam mo namang ang bisyo ay nagbubuntot. Karaniwang kasama ng bisyo ay ang pandaraya, pagnanakaw at kung ano-ano pa. Ngunit nangako naman si Kulas na ito na ang huli. Oo nga, ngunit isulat mo sa tubig ang pangakong iyan. Ang hirap sa'yo, Seling, hindi mo tigasan ang loob mo. Tingnan mo ako, noong ang aking asawa ay hindi makatkat sa monte, pinuntahan ko siya isang araw sa kanilang club at sa harap ng lahat minura ko siya, mula ulo hanggang talampakan. Di mula nooy, hindi na siya nakalitaw sa club. Ngunit, natatandaan mo ba, Shuning, na ikaw na may hindi nakakalabas ng bahay ng may 5 araw? Hindi ba dahil nangingitim ang buong mukha mo? Oo nga, ngunit yun ay sandali lamang. Pagkaraan yon ay está bien. Tsokolate na naman kami. Hindi ko yata magagawa iyon. Magaan pa sa akin nung magtiis lamang. Ayan, tila tapos na ang sultada. Sino kayang nanalo? Malalaman natin pagdating ni Teban. Siya ay umuwi agad upang huwag silang mang-abot ni Kulas. Seling, mag-iingat ka naman sa pagtitiwala ng pera kay Teban. Huwag mong aalalahanin si Teban. Siya ay mapagkakatiwalaan. Siya nga. Ngunit, tandaan mong ang kwarta ay mainit kapag nasa palad ng tao. Huwag kang mag-alala. Aling Siling, natalo po tayo. Ah, natalo? Oh, hindi bale. Total, nanalo naman si Kulas. Bueno, Teban, magpunta ka na sa kusina at baka dumating ang iyong amo. Talagang magaan ang paraan mong yan, Seling. Siya nga, O Seling, bakit ka malungkot? dahil sa nanalo si Kulas. Ano ngayon? Kay nanalo si Kulas, kay manalo ka, hindi naman mababawasan ang iyong kwarta. At ikaw pa rin lamang ang maghahawak ng supot. Oo nga, ngunit ang alaala ko'y ngayong manalo si Kulas, lalo siyang maninikit sa sabungan.
Ay Siling, talagang napakasama ng aking swerte. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ano ka mo? Talagang buwisit ang sabong. Isinusumpa ko na. Ngunit Kulas, hindi ba't nanalo ka? Hindi. Natalo na naman ako. At natodas ang 20 piso. Kulas, huwag mo sana ako ululin. Alam kong nanalo ka. Sino ba ang may sabi sa iyong ako'y nanalo? Bakit ba ako nakinig sa buwisit na si Castor? Kulas, hindi mo ako makukuha sa drama. Isauli mo rito ang 20 piso. Diyos na maawain. Saan ako kukuha? Teka, baka kaya ikaw Kulas ay meron ng kulasisi at pinatukaan 20 piso. Siling, ano bang kaululan ito? Isinusumpa kong natalo ang 20 piso. Sino baga ang nagkwento sa iyo na ako'y nanalo? Si Teban, nanggaling siya sa sabungan. Ah, teka. Siling, baka si Teba nang pumupit ng kwarta. Siya nga pala. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang masyadong magtitiwala. Teban! Ano po iyon? Teban, hindi ko akalaan na ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw? Ako? Bakit po? At bakit pala? Isauli mo rito ang pera. Alin pong pera? Ang 20 pisong dala mo na sa sabungan kanina. Aba natalo po eh. Sinungaling, anong natalo? Kung natalo ka, nanalo sana si Kulas. Ngunit, natalo si Kulas. Sa makatuwid, nanalo ka. Ha? Ano po? Kung ako'y natalo ay... Tay kayo, tila gumugulo ang salitaan. Teban, ikaw ba'y pumusta sa sabong kanina? Opo, Saan ka nagnakaw ng kwarta? kay Aling Siling po. Ha? Nagnakaw ka kay Aling Siling? Hindi po. Pinapusta po ako ni Aling Siling. Ah, ganon. Hoy Siling, pinipigilan mo ako sa pagsasabong ha? Ikaw pala'y sabongwerang pailalim? Hindi Kulas, pumupusta lamang si Siling sa kalaban ng manok mo. Ah, at ako pala'y kinakalaban mo pa ha? Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumupusta sa manok ng kalaban para kahit ikaw ay manalo o matalo, ay hindi tayo mawawalan. Sa makatuwid, kahit pala manalo ang aking manok, ay baliwala rin. Siya nga at kahit naman matalo ay bali mayroon din. Sayang lamang ang kahihimas at kabubuga ko ng usok sa manok. Ako pala'y parang ulol na. Teka muna, ang liwanagin na muna natin ay ang 20 piso. Teban, saan mo dinala ang pera? Siling, ako naman ay natalo sa pinupustahan. Sapagkat sa manok ng kalaban din ako pumusta. Naku, at lalong nag-blackout. Pumusta ka sa kalaban ng manok mo? Oo. Alam mo'y pinilayan ko ang aking tinali upang siguradong matalo. At pumusta ako sa manok ng kalaban. Ngunit kabibitaw pa lamang ng manok ay tumakbo na ang diyasking manok ng kalaban at nanalo ang aking manok. Ah, gusto mong maniyope? Ikaw ngayon ang matitiyope. Aba, at nagtawa pa. Siya nga, ba't ka nagtatawa, Siling? Sapagkat ako'y tuwang-tuwa. Shoning, dito ka maghapunan mamayang gabi. At anyayahan mo sina Kumaring Kikay at ang iba pang kaibigan. Ako'y maghahanda. Maghahanda. Oo, Teban, ihanda mo ang mga palayok ha. At hiramin mo ang kaserola ni Ate Nena. Opo. Ngunit paano tayo maghahanda? Ngayon lang ay talunan tayo ng maigpit at 40 piso. Hindi bale. Ibig kong ipagdiwang ang iyong huling paalam sa sabungan. Huling paalam? Oo, sapagkat ikaw ay nangako at nanumpa at bukod dyan, hindi na tayo kailangan bumili pa ng ulam. Bakit? Mayroon kang 6 na tinali sa kulungan at i-adobo ko ang 3 at ang 3 ay sasabawan.